Magandang araw mga ka-angels. Ating puntunghayan ang chapter 6 ng ating kwento na pinamagatang Moments of Love. Pero bago tayo magpatuloy, paki-like po ng ating video, paki-click na rin po ang subscribe button, ganun na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Kalungkutan ang bumalot sa malaking bahay ng mga lakwesa nang dumating ang mga labi ni Gwen doon. Ramdam ang kalungkutan sa buong paligid. Bagaman maluwanag sa buong kabahayan, ay tila malamlam ang kinang ng bawat ilaw roon. Nakikiramay sa pagluluksa sa pagkawala ng prinsesa ng pamilya Lakwesa. Tiimbag ang nakatitig si Hector sa nakasarang kabaong na kinalalagyan ng kanilang bunsong kapatid. Wala siyang balak na pagbuksan iyon sa ilang araw na burol. Nakabenda ang kinalbong ulo ng kapatid nito dahil sumailalim ito sa operasyon. Kitang-kita niya ang pagbabago sa anyo ni Gwen. Napansin niya ang maliit na hiwa sa itaas ng labi nito na marahil ay natamo nito sa aksidenteng kinasangkutan. Dahil lang sa magandang pagkaka-makeup dito, kaya siguro hindi na halatang sariwa pa ang sugat na iyon. Bakas din sa mukha nito ang kalungkutan at pagtutol na lumisan ng napakaaga sa mundong ibabaw. At ayaw niyang maalala sa ganoong anyo ang kanyang kapatid. Gusto niyang manatiling buhay at masaya ang mga alaala nito. Si Sweetheart, halika na muna sa dining room para kumain. Nagtaas siya ng paningin sa kanyang asawa. Wala akong gana, Maylin. Bumuntong hininga ito. Saka naupo sa kanyang tabi. Marahan nitong hinaplos ang kanyang likuran. Kahapon ka pang hindi kumakain ng maayos, Hector. Baka magkasakit ka niyan. Mabuti na nga iyon nang sa ganoon man lang paraan ay maparusahan ko ang aking sarili sa pagpapabaya ko kay Gwen. Sweetheart, please, wala kang kasalanan sa nangyari kay Gwen. Kahit sino ay walang may gusto sa nangyari. Don't blame yourself for what happened to your sister. Isinubsob niya ang mukha sa mga palad upang ikubli ang luha nagsisimula na namang mangilid sa kanyang mga mata. Hinayaan naman siya ng kanyang asawa sa kanyang tahimik na pagluha. Nanatili lamang ito sa kanyang tabi. Nariyan na sina Marcus, Hector. Nang mag-angat siya ng paningin ay nakita niyang papasok sa maluwang na sala ang kanyang kapatid at ang asawa nito. Kasunod ng dalawa ay ang pinsan ng kanilang papa na si Gabriel Lakwesa, habang inaalalayan nito ang butihing may bahay na si Jupita. Naroroon din ang mga pinsan niya na sina Aljo, Luis, Lawrence at Paula. Kasama rin ni na Aljo at Luis ang asawa ng mga ito. Si Marcus ang inutusan niyang maghatid ng balita sa mga ito nang umalis siya ng Cebu upang sunduin ang bangkay ni Gwen sa Laguna. Ang pulisyan ng Paite, Laguna ay naghatid sa kanila ng masamang balitang iyon. Ayon din sa mga ito ay tumakas ang driver ng truck van na nakabangga sa sinasakyan ng kanyang kapatid at ng nobyo nito. At hanggang sa kasalukuyan ay pinaghahanap pa rin ang naturang driver. Kasunod ng balitang iyon ay ang tawag ng mga kaibigan ni Gwen na sina Mika at Mickey. Nang magkita sila ni Vincent sa ospital ay tulala rin ito. Subalit pinilit siya nitong kausapin at magpaliwanag. Ngunit isang suntok sa panga ang tanging na isagot dito. Hindi rin niya kinausap ang mga kaibigan ng kanyang yumaong kapatid. Galit ang nararamdaman niya ng mga sandaling iyon. Galit para sa mga ito. Ngunit mas malaki ang galit niya sa sarili dahil sa nangyari. Bumaha ang luha nang makalapit ang mga kamag-anak nila sa kabaong ng kanyang kapatid. Isa-isang humahaplos ang mga ito sa nakangiting larawan ni Gwen na nasa ibabaw ng casket. Matagal nang gising si Vincent. Madilim sa kanyang kwarto, subalit wala siyang balak na buksan ang ilaw niyon. Nanatiling dilat ang mga mata niya at nakatitig sa kawalan. Hanggang sa mamalaya na lang niya ang mainit na likido na nagmula sa kanyang mga mata. Gwen. Gwen. Paulit-ulit niyang sambit sa pangalan ng kanyang nobya. Hindi siya makapaniwalang iniwan na siya nito. Why, Gwen? You promise me na hindi mo ako iiwan. Mariin siyang napapikit. At sa pagpikit niyang iyon, ay malinaw niyang nakita ang masayang mukha ni Gwen. Nakangiti ito sa kanya. Sana namatay na rin ako. Sigaw niya. Hindi niya matanggap na nakaligtas siya sa sakunang iyon. Nagasgas at isang malaking hiwa lang sa noo ang nakamtam niya.
Hindi niya matanggap na ang kanyang nobya ang nagsakripisyo ng buhay para sa kanya. Sumigaw siya. Nang may makapase sa kanyang side table, ay automatiko niya iyong inihagis sa dingding. Biglang napasugod sa kanyang silid ang kanyang mga magulang. Binuksan ng kanyang mama ang ilaw roon. Iho! Kaagad na tumulo ang luha mula sa mga mata nito nang makita ang kanyang anyo. Ilang araw na siyang nakauwi mula sa Laguna. Ilang araw na rin niyang pilit pinapatay ang sarili sa pamamagitan ng paglunod ng sarili sa alak. Subalit lalo lamang siyang nagagalit kapag nagigising siyang humihinga pa rin. Mama, please leave me alone. Hayaan niyo na ako mamatay rito. Ano bang kalokohan ito, Vincent? Galid na bungad sa kanya ng kanyang mama. Noong una ipilit nitong inuunawa ang kanyang mga ginagawa. Subalit tila hindi na nito nagugustuhan ang ginagawang pagpatay niya sa sarili. Iwanan niyo na ako. Hayaan niyo na lang akong mamatay. Iho, sa palagay mo ba kung nabubuhay si Gwen ay magugustuhan niya ang ginagawa mong ito? Mama, patay na si Gwen, kaya wala nang saysay para mabuhay pa ako. Iho, naririto pa kami ng mama mo. Hindi ka ba nag-aalala para sa mama mo kapag ikaw naman ang nawala? Kalmante na rin ang tinig na sabi ng kanyang papa. Natahimik siya at napayuko. Marahil nga ay naging selfish na siya. Gusto kong makita si Gwen. Bigla ay sambit niya. You can't go there, Vincent. Alam mong malaki ang galit sa iyo ng mga kapatid ni Gwen dahil sa nangyari. Paalala ng kanyang papa. I don't care. Patayin na nila ako kung iyon ang ikasisiyan nila. I want to see Gwen. I really have to go, Elise. Hindi pwedeng ganito na lang tayo palagi. Tiyak na galit na sa akin sina mama at papa. Umingos ito habang nakahiga sa ibabaw ng kama. Tanging puting kumot ang nakabalabal sa hubad nitong katawan. Bakit hindi mo pa aminin sa akin na namimiss mo na rin si Julian ha, Francis? Iritadong nilingon niya ito. Don't start, Elise. Tiyak na pagtatalunan naman natin ang tungkol sa kanya. Tumaas ang kilay nito. Bumangon ito at sumandal sa headboard ng kama. Pagkatapos ay nagsindi ng sigarilyo. Inis niya iyong kinuha mula sa bibig nito. Makakasama sa kalusugan ang paninigarilyo, Elise. Pwede bang huwag matigas ang ulo mo? Bullshit, Francis. Yang sigarilyo lang ang nakakasama ko sa tuwing umuuwi ka sa Julian na iyon. Sinasabi na nga ba't pagtatalunan naman natin ito? Kung ikinaseselos mo ang pagkikita namin ay dapat na masanay ka na. Because she's my fiancé. Matabang itong ngumiti. Really? Baka magulat ka na lang na sa pag-uwi mo ay wala ka ng dadat ng Julian. Kunot noon niyang nilingon muli ang kanyang tunay na kasintahan. What did you say, Elise? Kitang-kita niya ang biglang pagkatigagal nito. Mabilis naman itong umiling. Wala. Ang ibig kong sabihin, kaya ka nagmamadaling umuwi dahil sa takot na baka hindi mo na madatnan si Julian sa kanila na naghihintay sa iyo. Natatakot kang may mahanap na yung iba. Napailing-iling siya. Hindi mangyayari ang bagay na iyon, Elise. Kilala ko si Julian. Walang ibang lalaki sa buhay niya kundi ako lang. Bigla siya nitong binato ng unan. Walang hiya ka talaga. Kaya pala tiwalang-tiwala ka na matutulil talaga ang kasal niyo ng babaeng yon. Mabilis naman niya itong nilapitan at pinigilan ang pagwawala. Umiiyak na ito. Alam mo kung bakit ko siya pakakasalan, Elise. At alam mo rin na ikaw lang ang babaeng mahal ko. Pero wala sa usapan natin na pakakasalan mo siya. Niyakap niya ito upang aluin sa pag-iyak. Iyon din ang akala ko. Pinagbigyan ko lang sina mama at papa sa ilusyon nila. Pero maniwala ka naman na hindi ko inaasahang sa kasalan mauuwi ang lahat. Tinitigan siya nito. Bakit hindi mo sabihin sa kanila ang relasyon natin? Nagsusumamo ang tinig na sabi nito. Natigilan naman siya sa sinabi nito. Hindi mo magawa dahil ikinahihiya mo ako, ano? Galit na sabi nito. Pilit itong kumuwala mula sa pagkakayakap niya. Hindi naman sa ganoon, ayoko lang na magkaroon sila ng pagkakataon na laitin ka, Elise. Ako ang unang masasaktan kapag ginawa nila iyon. Bakit? Kasalanan ko ba kung naging anak mahirap ako? Kasalanan ko ba kung ang alam ko lang na trabaho ay ang kumantas sa mga pipitsuging bar? Kasalanan ko ba yun? Hindi, Elise. Nagkataon lang na hindi ikaw ang babaeng gusto nila para sa akin. Hindi ito kumibo. Nanatiling nakatikom ang bibig
at waring may malalim na iniisip. Elise, I really have to go. Ilang araw na akong naririto nang hindi man lang tumatawag sa bahay. Sige, umalis ka na. Wala rin naman ako magagawa kung pipigilan kita eh. Muli na naman siyang napailing sa inasal nito. Tumayo na lamang siya matapos itong halikan sa mga labi. Binitbit niya ang kanyang backpack. Mahirap nga ako, Francis. Pero hindi ako tanga. Para hayaang makuha ka ng Julian na yon. Nakangiti si Elise nang ilabas niya ang larawan ni Julian na nakuha niya mula sa wallet ni Francis. Maging ang duplicate key ng bahay ni Julian ay nakuha rin niya mula rito. Iyon ang ginamit niya para makapasok sa tahanan ng mga Mauricio. Malaya niyang nagawa iyon dahil dalawa lamang ang katulong doon, bukod sa yaya ni Julian na palaging nakabuntot sa alaga nito. At ngayon, sigurado na akong kapag bumalik ka sa akin eh hindi ka na muli pang aalis sa piling ko, Francis. Dahil inalis ko na ang tinik sa landas ng ating pagmamahalan. Napahalakhak siya nang mapatingin siya sa nakangiting larawan ni Julian. Sorry ka na lang. Sayang ang ganda mo. Marmol na sa higlang pala ang kababagsakan mo. Wala siyang sundot ng budhi na nararamdaman sa kabila ng katotohanang siya ang nagtulak kay Julian sa matarik na hagdan ng mismong tahanan nito. Gabing nagsusungit ang panahon. Walang malay na bumagsak ito sa simentadong sahig. At sa taas ng kinabagsakan nito, malabong makarating pa ito sa ospital. Nagawa niya iyon dahil sa pagmamahal niya kay Francis. Hindi niya matatanggap na maagaw lang ito ng iba sa kanya. Siguro'y pinaglalamayang ka na ngayon, ha Julian? Parang balo na muli niyang kausap sa larawan. Hay, ang sarap naman ang pakiramdam ng wala ng kahati kay Francis. Dinala niya ang larawan sa lababo ng maliit na silid ng kanyang inuupahan. At sa kanya sinindahan iyon ng lighter na hawak-hawak. Goodbye, Julian. Araw ng libing ni Gwen. Sa bawat paligid ng Hacienda La Cuesa ay may mga nakasabit na puting ribbon bilang pagdadalamhati sa pagkawala nito. Buong baryo ay nakiramay at naghatid sa huling hantungan nito. Sa sementeryo na pinili ni Vincent na maghintay sa pagdating ng kanyang kasintahan. Wala siyang pakialam kung patayin siya sa bugbog ng mga kamag-anak nito. Ang mahalaga ay makita niya sa huling sandali ang kanyang katipan. Kaagad siyang lumapit sa kabaong nang ilabas iyon mula sa funeral car. Vincent, anong ginagawa mo rito? Nag-aalalang tanong ni Maylene sa kanya. Kitang-kita niya ang pamumugto ng mga mata nito. Hindi kaila sa kanya na ito ang pinakamalapit kay Gwen. Gusto kong makita si Gwen sa huling sandali niya rito, Maylene. I know. Pero baka kung anong gawin nila sa'yo, Vincent, maunawaan mo sana na malaki ang galit nila sa'yo dahil sa nangyari. Mapait siyang ngumiti. I really don't care kung ano ang gawin nila sa akin, Maylene. Ang mahalaga ay makita ko si Gwen. Napabuntong hininga naman ito. Good luck na lang. And I'm sorry. We're both in sorrow sa pagkawalang ito ni Gwen. Salamat. Ginentihan niya ng pagpisil sa kamay nito ang pangunawang ibinigay nito sa kanya. At hindi nga ito nagkamali sa sinabi. Hindi pa man niya nagagawang makausal sa isang panalangin para sa kanyang nobya ay isang mabigat na kamay ang dumantay sa kanyang balikat. You bastard! What the hell are you doing here? Mahina ngunit mariing tanong sa kanya ni Hector. Halata ang pag-aalala nitong baka makakuha sila ng atensyon ng mga nakikiramay roon. Please, Hector. Gusto ko lang siyang... Hindi niya nagawang tapusin ang sinasabi. Hinila siya nito palayo sa casket ng kanyang kasintahan. Ang kapal naman ng mukha mo para magpakita pa rito. Hector, please, ayoko ng gulo. At sino may gusto? Umalis ka na rito kung ayaw mo ng gulo. I won't do that. Gusto kong saksihan ang huling sandali ni Gwen dito sa mundo. Sukat sa kanyang sinabi ay pinitsarahan siya nito. Hayop ka talaga. I trusted you. Ipinagkatiwala ko sa iyo si Gwen. Dahil nangako kang iingatan mo siya. Hindi ko rin gusto ang nangyari, Hector. Kung masakit sa iyong pagkawala ni Gwen, ay mas masakit sa akin. Parang buhay ko na ang nawala nang mawala siya. Galit siyang tinitigan ni Hector, na natiling nakahawak na mahigpit ang kamay nito sa kwelyo ng kanyang polo. Umalis ka na. Hindi ka kailangan dito. Itinulak siya nito. Ngunit akmang magmamatigas siya ni lumapit si Marcus at Maylene. Pwede bang igalang man lang natin ang huling araw ni Gwen dito?
Galit ngunit mahinang sambit ni Marcus. Nagpalipat-lipat ang tingin nito sa kanila ni Hector. Hinawakan naman siya ni Maylin sa braso. Vincent, nakikiusap ako sa iyo. Alang-alang kay Gwen. Please, leave. Kanina pa kayo pinagtitinginan ng mga tao rito. Ayaw sana niyang sumunod sa pakiusap ni Maylin. Subalit na mapatingin siya sa kabaong ng kanyang kasintahan, ay marahan na lamang siyang napatango. Lulugo-lugo siyang tumalikod sa mga ito, at mas piniling tanawin sa malayo ang seremonyas na nagaganap sa huling pamamaalam ng kanyang yumaong kasintahan. At dito na po nagtatapos ang ating ika-6 na kabanata ng ating kwento. Samahan niyo po uli ako sa mga susunod ko pang kabanata. Maraming salamat po.